Isa ang ating Inang Birheng Maria sa pinakaiginagalang at pinakamamahal nating mga Katoliko, at mas nakikilala pa natin siya ng lubusan sa iba't ibang aparisyon na naganap sa iba't ibang panig ng mundo. At malimit din natin makita ang mahal na ina sa isang larawan na kung saan ay may mga nakatarak na punyal sa kanyang puso. Ito nga ba ay totoong nangyari o likha lamang ng malikot na isipan ng mga tao? Meron kayang ibig sabihin ito? At yan ang ating aalamin ngayon sa ating munding kasisismo, at dito lamang yan sa Christianos TV. Nagtataka rin ba kayo mga kaalam kung bakit ang ating Inang Maria ay may mga nakatarak na punyal sa kanyang puso? Hindi lamang ito gawa ng isang pintor na may mapaglarong kaisipan, kundi ito ay isang paglalarawan na may malawak na kahulugan. Ngayon, ating alamin kung ano ang kahulugan ng 7 punyal na nakatarak sa puso ng ating Inang Maria. Ang 7 punyal, mga kaalam, ay naglalarawan ng 7 hapis ng ating Inang Maria. Ang unang hapis ng ating Inang Maria ay ang hula ni Propeta Simeon. Ito ay nangyari noong dinala nila ang batang Jesus sa templo. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang isipan. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Ang winikang ito ng propeta ay nagdulot ng sakit at kalungkutan sa puso ng ating ina. Sino bang ina ang hindi mag-aalala para sa kanyang anak? Pero dahil sa pagiging masunuri ng Inang Maria, naghanda siya at naghintay para sa pagdating ng araw na iyon. Ang araw kung saan ang kanyang anak, ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ay mag-aalay ng kanyang sarili sa krus para sa kaligtasan ng marami. Ang ikalawang hapis ng ating ina ay ang pagtakas nila patungo sa Ehipto. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka't dalhin agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin." Bumangon nga si Jose, at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Isipin niyo, manam, kung gaano natakot ang mahal na ina sa sinabi ng anghel na ang sangkol na Jesus, bagamat musmus pa lamang, ay may pagtatangka na sa kanyang buhay. At hindi lamang ito normal na pagtatangka, bagkos ito ay pagtatangka mula sa Haring Herodes. At kung gaano kahirap para sa kanila ang maglakbay patungo sa Ehipto at mariraan doon na isang paganong bansa. Ang ikatlong hapis ng mahal na Inang Maria ay ang pagkahanap kay Jesus sa templo sa Jerusalem. Sila ay umuwi pagkatapos ng pista. Si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Maghapon na silang nakapaglakbay na inaakalang kasama nila ang bata. Ngunit napansin nila na wala pala siya. Siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Ngunit hindi nila matagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Sobrang takot at pag-alala sa puso ng Inang Maria nang hindi nila matagpuan ang batang Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon siya hanapin. At sa loob ng 3 araw ay gulong-gulo ang isipan ng ating mahal na ina hanggang sa makita nila ang Panginoong Jesus sa loob ng templo. Kaya't kung meron man mas makakaunawa sa mga magulang na labis na nag-aalala sa kanilang mga anak, walang iba kundi ang ating mahal na Inang Maria. Ang ika-4 na hapis ng ating Inang Maria ay nang makita niya ang Panginoong Jesus sa daan patungo sa Kalbaryo. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya, at kasama ang mahal na ina sa mga sumusunod sa Panginoong Jesus hanggang ito ay makarating sa Kalbaryo. Sino bang ina ang hindi malulumbay na makita ang kanyang anak ay sinasaktan at pinaparusahan kahit wala naman siyang ginagawang kasalanan? Bagamat alam ng mahal na ina na ito ay pagdaraanan ng kanyang pinakamamahal na anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, tunay ngang nagdurugo pa rin ang puso ng ating mahal na ina na makita ang kanyang anak na sinasaktan at pinarurusahan. Ang ika-5 hapis ng mahal na Inang Maria ay nang siya ay nasa paanan ng krus ng ating Panginoong Yesus.
Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang mga kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang pinakamamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya sa kanila, "Ina, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito tumira ang mahal na inang Maria. Ito ang pinakamasakit na pangyayari para sa ating inang Maria. Ang unti-unting pagtulo ng dugo at pagkamatay sa kanyang harapan ng kanyang pinakamamahal na anak, ang Panginoong Hesus. Labis na tumangis ang mahal na ina sa mga pangyayaring ito nang makita niyang namatay sa kanyang harapan ang anak niyang pinakamamahal. Pero buong puso pa rin tumalima ang mahal na ina dahil ito ang kalooban ng Diyos upang maligtas ang tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya si Maria ay tahimik at nagdurusa kasama ni Jesus. Ang ika-6 na hapis ng inang Maria ay nang ibaba ang katawan ng Panginoong Hesus mula sa krus. At nang hapon na ay dumating ang isang mayaman mula sa Arimatea na nagngangalang Jose, na ito'y naging alagad din naman ni Jesus. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nang magkagayon, ipinag-utos ni Pilato na ibigay iyon. Kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ang isang malinis na kayong lino. Grabing sakit at kirot sa puso ng mahal na ina nang mahawakan ang katawan ng Panginoong Hesus na wala ng buhay. Tahimik siya nakiisa sa pagdurusa ng kanyang anak sa Kalbaryo. At ngayon, tapos na ang lahat. Dinanas niya ang dalamhati na makita ang pagkamatay ng kanyang anak. Ang ika-7 hapis ng mahal na ina ay nang ilibing na ang Panginoong Hesus. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito ay may isang bagong libingan na hindi pa napaglilibingan. Doon nila inilibing si Jesus. Isa sa maaaring pinakamasakit na pagdaanan ng isang magulang ay ang ilibing ang kanilang sariling anak, lalo na kung ito'y napagbintangan o napagkamalan lamang at humantong sa kamatayan, para bang ang kanilang puso ay sinasaksak ng paulit-ulit. Ganon din ang mahal na inang Maria nang ilibing ang pinakamamahal niyang anak na namatay hindi naman sa sarili niyang kasalanan, kundi para sa katubusan ng kasalanan ng sanlibutan. Ngunit hindi nawalan ng pag-asa ang inang Maria. Naniniwala siya na hindi nagtatapos ang lahat sa kamatayan ng kanyang anak, at ito'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Kahit nagdadalamhati sa pagkawalan ng kanyang anak, patuloy pa rin siya sa pananalig sa plano ng Diyos na ang kanyang anak ay makamatay at babangon muli sa libingan. Magkaroon nawa tayo ng pananalig sa Diyos katulad ng ating inang Maria, na hindi nawalan ng pananalig sa Diyos sa kabila ng sakit ng bawat balaraw na naitarak sa kanyang puso. Ayan mga kaalam, dito na nagtatapos ang ating munting katekismo tungkol sa 7 hapis ng ating inang Maria. Sana ay may natutunan kayo. At muli, maraming salamat. Sana ay mag-subscribe din kayo at mag-like sa ating channel, ang Cristianos TV. At kung meron kayong suhestyon na paksa na nais niyong ating pag-usapan, ay i-comment nyo na para atin itong magawa ng video. Muli, ito ang Cristianos TV. Maraming salamat mga kaalam. Hanggang sa muli!